2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nagkakandaloka-loka ang lola ninyo. So yan, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay. Today is Friday, weekend na. Kamusta naman? So ako, eto, rarampa ako sa sa Kanchanaburi kasi nga tawag dito, yung kabilang school namin may outing kasi yung aming director ay magre-resign siya. So today kami aalis, actually late na ako eh. Pero syempre unahin ko munang gumawa ng vlog para sa inyo para syempre ma-update tayo ng bonggang-bongga at I try my best na makapag-update din doon para sa inyo. So kukuha ako ng oras. And then eto na nga, Diyos ko, kahapon nagkita kami ni PE teacher. Sabi niya sa akin, kasi today may party din yung school namin. Tapos sabi niya, so wala ka dito. Sabi ko, kasi pupunta ako dun sa kabilang school. Tapos sabi niya sa akin, huwag ka nang sumama, dito ka na lang. Gusto niya ako makainuman. Sabi ko, grabe ka naman. Ngayon nga lang ako in-invite nung kabilang school eh. Tapos tatanggi pa ako. Sabi niya, okay lang yan. Di mo naman sila lagi kasama. Ako naman lagi mong kasama. May ganon! O diba, naloka ako ng bonggang-bongga. Ang harot ko lang kahapon. Tapos binigyan niya ako ng Pringles saka chocolate. Tapos sabi ko, uuwi na ako. Sabi niya, ba't ang aga-aga? Dito ka muna, tulungan mo ako mag-check. Sabi ko, ayoko nga. Ano ako? Secretary. Ganon. So ayoko ng ganong eksena, yung para kang secretary. Itinapos ko nga ng maaga yung trabaho ko para hindi na ako mag-aliga-aligaga eh. So, trabaho mo yan, may sweldo ka dyan, ako wala. So, yon. So, eto na nga, syempre, mamimiss ko siya kasi isang buwan kaming hindi magkikita kasi babalik na ako next month. Pero, I will try na siguro, hindi ko kasi alam kung pupunta siya ng probinsya or mag-stay siya dito sa Bangkok, hindi ko alam. But, try ko na magkaroon kami ng communication. So yan. So ito na nga, simulan na natin. Ang daming chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Doon pa lang sa Miss Grand, panalo na ang chika kasi ang daming eksena, di ba? Nararamdaman nyo ba kung sino ang nagpaparamdam at nagpapasabog ng bonggang-bongga? So, ayan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago yan, may chika. Mama Sam, anong masasabi mo kay Miss Colombia na umaariba ng bonggang-bongga, lalo na sa red carpet? To be honest, yes, na-amaze ako sa kanya kasi sobrang ganda niya nung red carpet. Naramdaman ko na may wow factor sa kanya, lalo na yung in-straight niya yung buhok niya. Oh my God! Talagang nag-shine siya like a diamond star. Aminin ninyo, naramdaman ninyo na mukhang si Colombia ang magmi-Miss Grand dito. So ako, para sa akin, siguro magla-last two standing dito, si Miss Philippines saka si Miss Colombia. Ayun yung nararamdaman ko, talagang sobra. Si Miss Philippines kasi, ang eksena niya, hindi mo pa siya maramdaman. Pero kahapon sa red carpet, umeksena naman ng bonggang-bongga ang lolo ninyo. Talagang unbother, queen, ang lola ninyo. Diba? So, ganun yung eksena. So, talagang sabi ko, eto na yon. Eto na talaga. Nararamdaman ko na meron talagang edge din talaga sa competition na to. Ang pambato ng Pilipinas. Pero tulad na sinabi ko, mag-ingat siya kay Colombia. Yan! So, si Colombia kasi mukhang paandar na, alam mo yon, ang lakas maka-Miss Grand ng todo-todo. So, para sa sumunod na chika, speaking of Miss Philippines, ano daw ang masasabi ko sa eksena at styling niya yesterday? Ang masasabi ko sa styling niya yesterday ay bongga. Nagustuhan ko, panalo naman. I love the way kung paano siya umeksena. To be honest, nung first day, bongga ang kanyang pasabog. Yung second day, medyo parang naglaylo. And then ngayon third day, naramdaman ko kahapon na medyo laylo pa rin siya nung umaga. Pero yung sa pa-dinner, ayun talaga, umeksena. Lalo na yung romampa siya.
Pero sabi ko nga, dapat consistent siya. Kung ano yung ipinapakita niya ng day 1, dapat pinapakita niya rin ng day 2. Yung kumbaga, hindi dapat yung graphic niya ay paganon. Dapat ang graphic niya ay pataas. So, yan. So, di ba? But, keep praying pa rin para kay Nikki Dimora at saka magtiwala tayo sa kanya kasi dapat marunong talaga siya sa maging consistent. So, sino man yung team ni Nikki, dapat sabihan ninyo na medyo wag pabayaan yung pangapaandar niya. Kailangan lagi nandoon at nararamdaman siya. Katulad ni Colombia, consistent kasi si Colombia. Kasi ang importante dito yung consistency. Kasi syempre, hindi naman po pwede today tinatamad ka, tomorrow masipag ka. Di ba? So, dapat consistent ka. At consistent yung mga galawan. So, yan. At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo kay Miss Indonesia. Si Indonesia, to be honest, papansin sa eksena ng bonggang-bongga. Yung alam mo yon, maganda rin yung rampa niya kahapon. Tama din yung suot niya, tama din yung paandar niya. Sa madaling salita, winner. O, di ba? Gusto ko yung paandar ni Indonesia. At para naman sa sumunod natin, chika, punta naman tayo sa usapang Miss Universe. Yes, nako, paandar din ang mga kandidata dito sa Miss Universe na talaga naman, oh my God, kaya wag na natin patagalin. Mama Sam, anong masasabi mo? Ang pambato ng Miss Universe, Miss Portugal ay isa ring transgender. So, ang dalawang kandidata na transgender ngayong taon na to ay si Miss Netherlands at saka si Portugal. Anong say mo dyan? Ang say ko dyan ay Miss Gay. O, di ba? So, Miss Gay na ang Miss Universe. Kasi, hindi lang isa, kundi dalawang kandidata na. So, next time, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang sa lahat na ng kandidata sa Miss Universe ay puro transgender. Yung kumbaga, parang magiging lamang na ang transgender more than doon sa mga babae. So, unti-unti na sila nanganganak, di ba? Kasi dati isa lang, ngayon 2 na. So, ito nga si Miss Portugal na kinoronahan ng bagong Miss Portugal Universe ay isang transgender. Katulad ng pambadon ng Netherlands. Eh, di magbakbakan sila doon ng bonggang-bongga. Magsabunutan sila. So, ako para sa akin, hindi ko gusto, pero wala naman tayong magagawa kasi ayan na nga, pinapasok na nila yung mga trans, pinapasok na nila yung mga married woman, pero syempre, hanggat maaari sana, maiwasan natin yung ganitong pangyayari. Nakakaloka. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi imposible na ang Miss Universe ay maging Miss Gay Universe na siya in the future. Kasi, tulad nga ng sinabi ko, ngayon, may isa, ngayon 2 na. 'Di ba? Sa susunod niyan, pwede na silang manganak ng madaming-madami hanggang sa ma-out na mga babae dito sa Miss Universe. Possible na mangyari 'yon, 'di ba? So ang akin, sana meron naman kasing pageant na para sa trans. Ako, gusto ko yung pageant na 'yon at pinapanood ko ang Miss International Queen ng bonggang-bongga. Dinadayo ko pa siya sa Pattaya para makapanood lang. And then, hindi ko naiintindihan bakit kailangan pa nila mag-join sa Miss Universe na sana pinaubaya na lang nila para sa mga babae. So, sa madaling salita, mga ambisyosa lang din talaga tong mga to at gustong maging Miss Universe. Pero, hindi naman natin yan makokontrol. Ayan ay pananagutan ng Miss Universe Organization kung ano yung gusto nila mangyari sa pageant nila. Kung gusto nila na may ganitong bakbakan dito sa Miss Universe, wala naman tayong magagawa kahit umayaw tayo. Pero as long as possible, sana, bumalik lang tayo dun sa basic. Huwag mo yung masyadong wide. Diba? Kung ano-ano na kasi, yung una, no age limit. Wala daw age limit para sa mga women. So, hindi ko alam. Para sa akin kasi, may mga priority tayo sa buhay na dapat nating gawin. Hindi lang yung maging isang Miss Universe. Para sa akin kung nasa edad ka na 30 plus pataas, I think dapat mag-focus ka sa buhay mo. Hindi yung nakafocus ka na mag-join ng Miss Universe. Para saan? At the end of the story, the reigning queen is only 1 year. Hindi long time. So, yon. Pangalawa, mga transgender. Hindi naman ako against sa kanila. I love because I'm the one of them. Pero kasi sana naman,
may pageant kasi na para sa trans eh. So, bakit hindi na lang natin yung palaguin, pasikatin, paghusayan, kumbaga parang kaya natin siyang pantayan maging universe. Kasi ang Miss Universe para sa akin, para to sa mga babae na talagang, alam mo yon na kinasanayan na natin ng sobrang tagal na panahon. Hindi ko alam kung ako lang ba to or kayo din, ganun di ba yung nararamdaman nyo? Kasi nakakaloka, di ba? Nakakaloka siya. Tapos married woman, sinali na rin nila, nandoon, na naiintindihan ko na kung na siguro gusto nila, pero kasi instead ng mag-alaga sila ng asawa nila, ng anak nila, ng pamilya nila, bakit kailangan pa nila sumali sa Miss Universe, di ba? So hindi ko naiintindihan, ang dami namang platform na pwedeng gawin kung ikaw ay isang transgender, kahit hindi ka nagjo-join sa isang beauty pageant, or ngayon na social media very open na kahit sino pwede. So, katulad nito, YouTube. So, pwede kang magsalita at marinig ng buong mundo kung ano ang mga hinain mo. Not only for the 1 year, for the entire of your life, di ba? Entire life mo, pwede ka dyan. So, yon. So, medyo naloloka lang dito ang Lola Sam ninyo. So, pasensya na. Ang hirap i-absorb kasi ng mga ganito. So, imaginein mo, dalawang gays, dalawang trans dito sa Miss Universe. So, paano pa after 10 years? So, ano to, lahat na sila. Charot. So, yan, nakakaloka. Ayan na nga natin, enjoy na lang natin. So, supportahan pa rin natin ang ating mga kapatiran, di ba? Ay, nako, maganda naman sila, bayaan mo na. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo ngayon sa beauty ng Miss Universe 2007 na si Rio Mori, na sobrang ganda niya na ngayon? To be honest, she look younger pa din, no? Yon, si Miss Japan. Isa to sa mga paborito kong Asian na nanalo talaga ng Miss Universe. At ang masasabi ko, mas maganda siya ngayon. Kung yung ganda niya ngayon ay isasali sa Miss Universe, hindi siya mananalo. Charot. So, yun. Diba? Buti na lang nanalo na siya noong 2007. Kasi kung ngayon siya sasali, sobrang grabe na ang labanan sa Miss Universe. And I think yung paandar niya, hindi napapalo. Charot! So, yun. It's ano lang ha, opinion ko lang yon. So, at ay chika lang. So, ewan ko, hindi ko alam. Basta feeling ko, mas gumanda siya ngayon more than noon. Diba? At ito, si Arbony, 14 country daw ang napuntahan para sa kanyang reigning bilang Miss Universe sa loob ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, 9 months. O, di ba? So, sa 9 months, naka 14 country siya. Hindi na masama. So, buwan-buwan ay umaalis siya ng bansa at busy siya. At least, di ba? Dito mo mararamdaman na, ay, ang daming ganap ng napuntahan na Miss Universe. So, saan ba siya nakapunta? Syempre sa USA. And then, Thailand, Indonesia, Vietnam, Philippines, Malaysia, Guatemala, and then Netherlands, South Africa, Honduras, Belize, Mexico, France, El Salvador. At hindi lang yung pabalik-balik siya dito sa Thailand, saka sa Philippines, sa Vietnam. So, maganda, di ba? Kung iisipin mo, ang bongga lang. Pero isa lang ang hindi ko nagustuhan. Hindi siya naka-attend ng Miss USA. O, di ba? So, yun, mukhang ayaw niya. So, nakakaloka. Anyway, wala naman akong magagawa doon dahil opinion niya yon. At ayun yung siguro busy talaga siya. Nakita naman natin, ang dami niyang ganap. Punta siya dito, punta siya doon. So, masasabi natin na bongga talaga ang Miss Universe. Di ba? So, eto na, Michelle D, Unbothered Queen. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Yes, totoo naman. Si Michelle D ay well prepared na para sa competition ng Miss Universe. Kahapon nga, meron nga siyang chinika na ang kanyang evening gown ay inspired daw sa Philippines na yare, yung mga materials na ginamit. So, hindi natin alam kung galing ba to sa coconut o galing ba siya kung saan. Pero, nakakatuwa kasi alam mo yon na talagang pinag-aaralan ni Michelle D yung mga gagamitin niyang materials for the Miss Universe. And then, of course, we are excited na makita yung kanyang, syempre, pasabog na evening gown na yan, kung ano man yan. So, malalaman natin yan in the future kung ito ba ay yung strategy game niya ay talagang
oobra sa competition at yung gown na gagawin nila ay talagang papalo ba talaga sa lahat ng kandidata, o di ba? So I'm so excited. Pero syempre wag tayo masyado ma-overwhelm ha, kasi alalahanin natin yung nakaraan taon nga ang ganda-ganda ng evening gown ni Thailand, yung yari sa ano ba to? Yung doon sa Coke, di ba? Pero hindi siya kumabog. Charot. Nawala yun sa eksena. Pero syempre, I trust sa designer ng evening gown ni Michelle D. Always, magaling to si Mark. Naniniwala ako sa kanya na magaling talaga siya mag-create. At naniniwala ako kung paano dalhin to ni Michelle D sa entablado ay papalo ng bonggang-bongga. And then, pangalawa, masasabi ko din na talagang naniniwala ako na unbothered queen itong si Michelle D, kasi alam niyo sa totoo lang si Michelle D, nararamdaman mo na yung capacity level niya ay talagang pinaguhusayan niya ng husto para sa competition at unti-unti talaga shine like a diamond star na siya. So I hope na magtuloy-tuloy ito hanggang sa laban niya sa El Salvador, and we are excited syempre sa magaganap na Miss Universe. So ako, para sa akin, sana lahat tayo ay sumuporta sa ating kababayan na si Michelle D. Ako'y nananawagan sa inyo, at hindi lang kay Michelle D, kahit kay Nikki Dimora, kasi mga unbothered queen sila. Yung kumbaga, pag yung tipong alam nila sa sarili nila na prepared sila. Sabi nga ni Nikki Dimora, hindi siya na-alarma sa mga front runner. Hindi siya na-intimidate, hindi siya na-worry kung may front runner. Basta nandoon siya sa konsepto niya na you're fighting your own, 'di ba, sa sarili mo. Ang kalaban mo ang sarili mo. So naniniwala naman ako doon. At nakikita ko naman yung mga bawat paandar nila. So we have to do is trust them. Trust Michelle D, trust doon kay Nikki Dimora, support them, both them, 'di ba? So sana magkaisa tayong lahat, kasi yung pambato natin, nakikita naman natin na nagpapaandar at nagpapasabog ng bonggang-bongga. Bakit hindi natin kayang suportahan ng 100%, 'di ba? So yon. So I'm so excited. So tingnan natin kung sino ba talaga ang kakabog? Sino nga ba talaga ang mananalo sa bawat nilalabanan nila? But ang importante, the end of the story, na nandoon tayo, na hindi tayo nagkulang ng suporta sa ating inilalaban sa competition, at ibigay natin yung lahat ng ating makakaya para makasupport tayo dun sa kanila. And then, doon naman sa mga nagsasabi, kasi yung organization kasi ng Miss Grand, ganito, ganyan eh. Guys, huwag kang mag-focus doon sa organization. Mag-focus ka kung paano mo matutulungan yung kandidata mo dito sa competition na to. And then, kay Michelle D, ganun din. Maraming nagsasabi, ako sana si Pauline na lang ang ipinadala. Guys, ang masasabi ko, move on. So, yon. So, move on. Si Michelle D ang ilalaban sa Miss Universe, at si Michelle D ang tatakbo at papalo doon ng bonggang-bongga. So, you have to trust her. Either you like it or not. O, diba? So, yon. So, ganun lang. Kasi kababayan mo siya. At feeling ko naman yung kay Pauline, lahat naman tayo sumuporta, di ba? So, sana ganun din yung ibigay natin support dito kay Michelle D. Kasi alam nyo, sa totoo lang, sabi nga ganun, giving back, may bless yan. Di ba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. At gusto ko lang mag-disclaimer hindi ko sa sinasabi na ayoko ang trans. Ang sinasabi ko na ayoko lang silang mag-compete sa Miss Universe, kasi meron namang competition na dapat natin suportahan at palakihin. So, klaro lang yon, di ba? So, yon. Pero love ko sila. Kung lalaban sila dyan, wala naman tayong magagawa. So, andyan na sila. So, go lang, fight lang. Kung kaya nilang manalo, good for them. So, yon. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin tsikahan. Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe at i-click din na rin po yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Love you guys. Salamat sa suporta.
Bye!